magandang araw sa iyo at maligayang pagdating sa isa na namang malalimang pagsusuri. Ako, gustong-gusto ko ang topic natin ngayon kasi himayin natin itong isang napakabigat na tanong. Paano nga ba, paano nagkakaroon ng ganon katinding kontrol ang isang tao sa buhay ng iba? Yung tipong pati ang pagharap mo sa batas o yung paglilihim mo sa sarili mong pamilya nakasalalay lang sa isang tawag sa telepono. Yan ang eksaktong susuriin natin ngayon sa usapang ito. Oo, at napakabanda ng mga basehan natin para dyan. May hawak tayong dalawang mapagkukunan ngayon. Una, yung mga sipi mula sa dokumentong tinatawag na Divine Vessels, The Healing Word of Narciso o Lalo. Tapos yung pangalawa naman, isa siyang mahabang video transcript na ang pangalan lang bale ay Video Project 10.mp4. Tama. At ang mga pangunahing tauhan natin mula sa mga dokumentong ito ay dalawa lang. Si Narciso o Lalo, na kilala rin ng mga tagasunod niya bilang si Soy, siya yung nagsisilbing tagapagsalita at itinuturing na manggagamot. Tapos nandyan si Loloy, yung kanyang tagasunod na nagbibigay ng patotoo o testimony sa lahat ng mga naranasan niya. Bago tayo lumalim sa mga kwento, kailangan lang nating magbigay ng malinaw na paalala. Importante ito para sa kalinawan ng ating pagsusuri. Ang mga tekstong ito ay punong-puno ng mga matinding pahayag tungkol sa relihiyon, mga milagro at mga hula. Oo, marami yan dyan. Kaya malinaw nating sinasabi na ang talakayang ito ay hindi nag-e-endorso o nagpapatunay sa mga supernatural na paniniwalang ito. Wala tayong kinikilingan, ang mission lang natin dito ay suriin kung ano mismo ang nakasulat at unawain yung pananaw ng mga taong nasa loob ng ganitong ugnayan. Eksakto. Gusto nating iintindihan yung psychology, di ba? At gusto kong tutukan mo itong maigi, ikaw na nakikinig sa atin. Kasi ang pinaka-aha moment dito para sa akin, nangyari ang mga kwentong ito bago pa mauso ang Facebook o social media. Walang group chat? Wala. Walang group chat para i-broadcast ang mensahe. Puro tawag lang sa telepono. Araw-araw nagtatawagan. At para maintindihan natin kung paano nagsimula ang pundasyon ng paniniwala kay Narciso, tingnan natin yung eksaktong sipi mula sa Divine Vessels. Ito yung sinasabi ni Narciso na mensahe raw mula sa Diyos. Sabi niya, babasahin ko ha, "Mangamot ka at mangaral basta naniwala sila sa'yo na ginagamit kitang kasangkapan at naniwala sa akin na si Jesus Christ, gagaling sila." Tapos may emphasis dito, "Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang nanggagamot." Napakalalim niyan. Sa pagsusuri ng human behavior, hindi inaangkin ni Narciso yung kapangyarihan. Nilalagay niya yung sarili niya bilang isang kasangkapan mamang. Para bang isang doktor na nanggagamot ng nabaling buto, di ba? Oo, tama yung kanyang analohiya. Diba? Kasi yung doktor, siya yung nagbabalik ng buto sa tamang pwesto, nilalagyan ng semento, pero hindi naman yung doktor ang naghihilom nung buto. Yung katawan mismo ang nagpapagaling sa sarili nito. Siya lang yung instrumento. At yun ang nagiging proteksyon ng isang leader. Kapag sinabi niyang kasangkapan lang siya, para siyang tubo kung saan dumadaan ang tubig. Kapag nawala ng tubig, hindi kasalanan ng tubo. Napakabisang paraan yan para mapanatili ang tiwala. At kaya ng nabanggit mo kanina, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng araw-araw na komunikasyon sa telepono. Sina Loloy, Jonah at Jaime, araw-araw silang kinokontak ni Narciso para sa mga babala at mensahe. Yung epekto ng mga salita ni Narciso. Punta tayo sa ikalawang bahagi ng kwento. Dalhin natin ang nakikinig sa Dumaluan Beach sa Panglao, Bohol. Ayon sa source, sobrang tindi raw ng tag-init noong panahong iyon. Oo, 4 na buwan. 4 na buwan. 4 na buwang walang ulan sa lugar na iyon. Ang sakit sa mata ng refleksyon ng araw sa puting buhangin. At itong si Loloy, nagmatigas siya. Sinabi niya na ayaw niyang maligo sa dagat maliban na lang kung umulan. Mainit nga naman talaga sa beach kapag ganon. Kaya ang ginawa ni Narciso matapos marinig yun, pumunta lang siya sa jeep at natulog. Walang ritual. Pero makalipas ang 10 minuto, bigla na lang daw umitim ang kalangitan sa bandang Tagbilaran. Tapos bumagsak ang napakalakas na ulan at hangin sa mismong pwesto nila. Yan yung nakakagulat dyan. Doon lang sa pwesto nila umulan. Kasi binanggit din sa patotoo na may isa pang grupong nagtitipon sa kabilang banda ng beach pero hindi sila inulan. Tuyong-tuyo sila.
Oo, tuyong-tuyo sila habang basang-basa sina Loloy. At hindi lang yan ang napansin ni Loloy noong matinding tagtuyot na iyon. May isa pa. Nakakita rin daw siya ng mga kabute. Yung ong-o o albigos. Tama, ong-ong tawag nila sa Bohol. Tumubo raw ito malapit sa puno ng mangga. At para kay Loloy na alam ang takbo ng kalikasan, imposible itong mangyari. Kasi tuyot ang lupa, walang ulan ng 4 na buwan. Paano tutubo ang kabute? Kaya itinuring niya itong isa pang milagro. Napakahalagang punto niyan kapag sinusuri natin kung paano nabubuo ang katapatan ng isang tao. Bakit epektibo ang mga ganitong karanasan? Kasi kapag ang isang leader ay parang nakokontrol ang kalikasan para lang mabigyan ka ng personal na kaginhawan tulad ng makaligo sa ulan, sa beach o makakita ng kabute, tumitibay ang pundasyon ng paniniwala mo. Parang pakaramdam mo, espesyal ka. Eksakto. Ang pakiramdam mo nakikinig ang kalangitan sa mga maliliit mong hiling dahil sa leader mo. Mas nagiging matibay ito minsan kesa sa mga malalaking himala. Pero habang tumatagal, lumalayo tayo sa mga maliliit na pabor ng kalikasan at napupunta tayo sa mas mabibigat na mensahe. Dito pumapasok yung mga babala tungkol sa trahedya. Ayon sa source natin, maraming naging hula si Narciso bago pa man mangyari ang mga pambansang sakuna. Marami siyang binanggit na national events. Oo, kasama dyan yung Super Typhoon Yolanda. Binalaan daw ni Narciso na may bagyong hindi dadaan sa Visayas pero maraming papatayin at tumugma ito sa Yolanda. Tapos meron din siyang babala tungkol sa pagbomba sa Limketkay Mall sa Cagayan at yung isa pa yung pagputok ng Bulkang Taal. Bagamat nilinawin ni Lolay sa source na yung sa Taal ay na-delay ng 1 taon bago tuluyang sumabog. Dito natin nakikita yung tinatawag nating confirmation bias. Kapag naliniwala ka ng lubos sa isang tao, tatandaan mo lang yung mga hulang tumama pero hahanapan mo ng rason o idadahilan mo yung mga na-delay o nagmintis. Tapos, meron ding pagkakataon na nakarinig daw si Narciso ng tunog ng kampana na nading babala sa lindol, sa Bohol na higit sa intensity 7, yung lindol na sumira sa maraming simbahan doon. Ngayon, kung lahat ng hula ay nangyayari sa lipunan, nakakatakot na. Pero paano kung ang trahedya ay pumasok na sa sarili mong pamilya? Dito talaga bumigat ang kwento para sa akin. Ito yung kwento ni Trodes. Oo, kapatid ni Luloy, panganay nilang kapatid. Binalaan ni Narciso si Luloy na mamamatay si Trodes sa sakit sa puso. Ang masaklap, wala namang sakit si Trodes noong oras na iyon. Malusog siya. At may kondisyon si Narciso tungkol sa hulang iyan, di ba? Oo, meron. Sinabihan ni Narciso si Luloy na ilhim ito. Bawal niyang sabihin sa pamilya, lalo na kay Trodes, para hindi raw magalit ito at isiping pinagluloko lang sila. Isipin mo yung bigat noon bilang kapatid. Ihimay natin yung bigat na iyan. Isipin mong mabuti. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon, ano ang mararamdaman mo kung alam mong may masamang mangyayari sa mahal mo sa buhay pero bawal mong sabihin? Bawal kang magbigay ng babala. Nakakabaliw yun. Talagang nakakabaliw. Ipinapakita nito yung tindi ng impluensya ni Narciso kay Loloy. Mas pinili niyang sundin ang utos ng healer kesa magsalita at protektahan ang sarili niyang pamilya. Nangingibabaw na ang utos ng leader kesa sa obligasyon sa kadugo. At nangyari nga. Naospital si Trodes dahil sa sakit sa puso. Habang nasa ospital, tumawag si Narciso kay Loloy at nagbigay ng eksaktong oras. Sabi niya, mamamatay si Trodes bandang 4:00 o 5:00 ng madaling araw. Eksaktong 4:00, binawian ng buhay si Trodes. Yung ganitong antas ng katumpakan ang siyang nagbubura sa anumang natitirang pagdududa ng isang tagasunod. Kapag napatunayan mong tama ang leader mo, kahit sa oras ng kamatayan ng sarili mong kapatid, susunod ka na sa kanya ng walang tanong-tanong. At dahil dyan, na-set up na yung pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Loloy. Dito na tayo papasok sa huling yugto, ang krimen at ang kulungan. Binalaan ni Narciso si Loloy na makakagawa siya ng isang mabigat na kasalanan. At totoo ang nangyari. Nakabaril si Loloy ng tao at nagtago siya ng 3 araw. Naging pugante siya. At sa mga sandaling nagtatago siya, asahan mong balot na balot siya ng takot at pagkalito.
Pero ang kapansin-pansin dito ay kung paano nakialam si Narciso sa sitwasyon. Oo, kasi pinayuhan siya ni Narciso, hindi para pagtakpan siya, kundi sabi niya, harapin mo ang batas ng lupa. Kapag sumuko raw siya, mas mapapaaga ang paglaya niya kesa kung tatakasan niya ito. Bihira nating makita itong ganitong dinamika sa mga maliliit na religious groups. Madalas kasi, itinuturo ng ibang lider na hindi sila saklaw ng batas ng pamahalaan. Pero dito, ginamit ni Narciso ang pananampalataya para maging gabay sa moralidad at legalidad. Ang paniniwala ni Loloy ang nagtulak sa kanya na harapin ang hustisya. Kaya sumuko nga si Loloy at nakulong ng mahigit 6 na taon sa Davao Prison. At sa loob ng kulungan, hindi nawala ang paniniwala niya. Patuloy siyang nangaral at ibinahagi ang mga turo ni Narciso sa ibang mga bilanggo. Tapos dumating tayo sa huling hula. Nakita raw ni Narciso sa isang bisyon na nagtutupi ng damit at nag-iimpake ng bag si Loloy. Sinabi niya ito sa asawa ni Loloy na si Merlin, o minsan nakasulat na Marlen sa transcript natin. Bisyon lang yon at walang binanggit na tiyak na petsa. Walang petsa. Pero makalipas lang ang halos 2 buwan, noong February 14, 2023, sakto pang Valentine's Day, pinalaya si Loloy. Totoo nga yung sinabi na mas mapapaaga ang paglaya niya dahil sumuko siya at hinarap niya ang batas. Kompleto na ang bilog sa kwento ni Loloy. Nakikita natin dito yung practical na epekto ng kanilang espiritual na ugnayan, mula sa pagiging pugante hanggang sa paglaya. Napakakulay ng paglalakbay na tinalakay natin. Mula sa pag-ulan at pagtubo ng kabuti sa Betch, papunta sa mga babala ng pambansang sakuna, yung napakalungkot na pagpanaw ng kanyang kapatid na si Trodies, hanggang sa sarili niyang pagkakakulong at tuluyang paglaya. Gusto ko lang ipaalala sa iyong nakikinig na ang mga kwentong ito, totoo man sa paningin ng iba o hindi, ay may tunay na bigat at epekto sa buhay at desisyon ng mga taong naniniwala. Katulad na lang ni Loloy. At kung bakit natin ito pinag-aaralan ng malalim, hindi lang ito tungkol sa kwento ng isang manggagamot sa Pilipinas. Tungkol ito sa likas na pangangailangan nating mga tao para sa gabay, lalo na sa panahon ng matinding krisis at kalituhan. Ipinapakita ng buhay ni Loloy kung gaano kalakas ang nagiging hawak ng isang tao sa atin kapag nagtagpo ang mga salita nila at ang ating mga personal na karanasan. Nagiging absoluto ang tiwala. Totoo yan. Naghahanap tayo ng taong magbibigay sa atin ng kasiguraduhan. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kong tapusin ang usapang ito gamit ang isang mapanghamong tanong para sa'yo. Isipin mo ito. Kung may isang taong lubos mong pinagkakatiwala, na nakapaghula ng isang napakagandang himala sa buhay mo at nakapaghula rin ng isang matinding trahedya. At parehong itong nagkatotoo. Paano nito babaguhin ang bawat desisyon na gagawin mo mula sa araw na yon? Susunod ka ba ng nakapikit dahil napatunay ang tama siya? O mas magiging mapanuri ka sa kung sino talaga ang may hawak ng manibela ng sarili mong kapalaran? Isang magandang kaisipan na pwedeng pagnilayan habang ipinagpapatuloy natin ang ating araw. Maraming salamat sa pagsama mo sa aming malalimang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam!